daw pong si Senator Joel Villanueva, hindi na daw po nakapagtimpe at umalma na daw mga kababayan sa mga aligasyon na may kaugnayan siya dito daw po kay Henry Alcantara at may pagbabanta pa na magdidemanda mga kababayan laban daw po doon sa mga nagpapakalat ng fake news. Alam niyo, sa totoo lang, marami po nag-send sa akin ito at marami po nag-tag dahil nga isa po tayo sa nagko-content at nagko-call out kay Senator Joel Villanueva. Pero gaya nga ng sabi ko sa inyo, lagi ko naman po itong sinasabi, bawat video natin dito, hindi pwede na wala tayong resibo. Hindi pwede na kwentong barbero lang. Kailangan, meron tayong pinagkukunan or meron akong ipinapakita sa inyo na resibo bago po tayo magbigay ng opinion po natin. Kasi nga, pag dumating yung ganitong klase ng pagkakataon mga kababayan, masasabi natin na, ayan lumabas sa balita, hindi nyo po ba napanood? Dapat nga kung tutusin, sinasagot niya mga kababayan yung mga katanungan sa kanya. Yun ang pinaka dapat gawin po niya para mawala yung atensyon ng mamamayang Pilipino sa kanya. Sagutin niya ang tanong ng mamamayang Pilipino. Hindi yung magsasabi na ididemanda si ganito, si ganyan, yung mga nagpapakalat ng fake news. Paano naging fake news na naging malapit silang dalawa ni Alcantara? Paano naging fake news yung sinabi ni Alcantara na kinukulit siya ni Senator Joel Villanueva about po doon sa budget ng tulay? Doon po sa may Bangbang. 'Di ba? Bangbang Bridge. Diyan po sa may Bulacan. So paano po naging fake news 'yon? So ngayon mga kababayan, pakinggan po natin itong nakita nating balita galing po sa Bilyonaryo News Channel. I-play na po natin. I-credit po natin sa kanila yan Hindi na nakapagpigil si Senador Joel Villanueva sa alegasyong may kaugnayan siya kay controversial former district engineer Henry Alcantara. Ang mga nagpapakalat ng anyay fake news, kakasuhan na raw niya. Yeah. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Bakit? Bakit ako? Bakit ganun? Bakit sa akin tinuturo? Hindi ba napakaklaro? Ganito lang kasimple yan mga kababayan. Bakit siya daw? Bakit laging sa kanya daw itinuturo? Napakaklaro naman daw po na marami daw pong mga nakakahalubilo, nakakasama etong si Alcantara na mga senador at may picture pa nga daw etong si Alcantara at saka itong si Presidente. So ngayon kung titingnan nyo mga kababayan, ganito lamang naman po kasimple yung sagot dyan. Kaya kasi uminit ang mata ng mamamayang Pilipino kay Senator Joel Villanueva ay dahil dun sa pumutok na issue ng 142 billion na insertion ni Senate President Jesus Escudero at yung kanyang hometown ay nakakuha ng 12 billion pesos. Ngayon ang tinatanong ng mamamayang Pilipino, saan po napunta yung 2.9 billion na nakalaan para po doon sa mga flood control project? Kanino nyo pong kontraktor ipinagkaloob yung mga proyekto na nakalaan para po dyan sa inyong hometown? Ang isa pa dito mga kababayan, ano po yung sinasabi ni Alcantara na kinukulit nyo daw po siya doon sa pondo nung isang tulay sa may Bangbang Bridge? Diba? Ay, iyon mismo, nanggaling kay Alcantara yon. At ang isa pa dito mga kababayan, yung sinabi po niya na wala daw pong senator na involved sa maanumalyang flood control o may ugnayan sa mga kontratista o senador na kontraktor mga kababayan. Diba, nung sinabi niya yan, bigla namang lumabas yung mga larawan, yung mga balita na etong si ganito, may kaugnayan sa CLTG, sa Alprego Builders, etong si ganito, dinonate ng 30 milyon ng isang construction company. Doon pa nga lang uminit na ang mata ng taong bayan sa kanya kasi nga, ang labas, fake news po etong si Senator Joel Villanueva nung sabihin niya na wala pong senator na sa kanya mga kasamahan na may kaugnayan doon sa mga construction firm o contractor mga kababayan. Diba? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Dahil tatamaan na sila ngayon. Umalma si Senador Joel Villanueva sa umano'y pag-single out sa kanya at pilit na pag-uugnay sa kanya sa pinaka-kontrobersyal na opisyal ng DPWH ngayon na si Engineer Henry Alcantara na dating district engineer ng Bulacan. At iniuugnay sa kanya ang issue ng mga maanumalyang flood control project sa lalawigan. Kasunod ito ng mga kumalat sa social media na larawan at video na kasama niya si Engineer Alcantara. Yan Na nitong Martes lang ay inamin sa pagdinig ng Kamara na pumirma siya sa isang proyekto na kalaunan ay napatunayang ghost flood control project sa Bulacan. At umamin sa Senado na siya ay nagkakasino. Thank you. Sir, wala kayong transaction. Ito pa mga kababayan na
Eto, intindihin niyo yung tanong dito. Napakaganda po kasi nung tanong dito. Tuloy pa natin. Never. Wala kayong transaction. Ang transaction is, what is transaction? And again, this is, unfortunately, no, this will again be used by fake news peddlers. Ah. No? Ano ba yung transaction? District engineer siya. Lahat ng senador, lahat ng sekretary na pumunta sa presidente ng Pilipinas, nandun nakakasama siya. So, yun ba is an evidence? Hindi kasi, ang pinupunto kasi dito mga kababayan, siguro yung tanong sa kanya, yung about do sa transaction, yung sinasabi po mga kababayan ni Alcantara about dun sa pangungulit sa kanya ni Senator Joel Villanueva. Siguro mga kababayan, yun po yung tinutukoy na transaction dito. Wait lang, pakita ko sa inyo para hindi tayo mag-round. Baka sabihin ng iba, nag-i-invento lang tayo ng kwento. Wait lang ha. Ito. Andito yan pagkakaalam ko. Yung pangungulit ni Senator Joel Villanueva kay Alcantara. Kasi hindi nga po pwede mga kababayan na na mananakot siya ng mananakot na magdidemanda kung kani-kanino, fake news peddler, etc. May mga lumalabas po kasing balita na mahirap talagang i-deny. Yan po. Kasi unang-una, hindi naman po natin siya inaakusahan o kahit yung mga kasamahan natin. Tinatanong lang natin kung ano nga po ba ang totoo doon sa mga aligasyon na lumalabas ngayon. Kasi hanggat hindi po niya nasasagot yan, talagang palaki po ng palaki yan mga kababayan. Lalo na at ang taong bayan mismo ang naghahanap ng butas kay Senator Joel Villanueva. 'Di ba? Ikabubutas kay Senator Joel Villanueva. So ngayon ito. Yan. Sorry, medyo natagalan na. Sorry mga kababayan. Kailangan lang kasi natin may resibo Ito. Di kasi pwedeng wala, lalo na at napipikon ata si Senator Joel. Sa gitna ng flood control scandal, isa na namang video ang lumutang sa tila ugnayan ni na Senador Joel Villanueva at controversial District Engineer Henry Alcantara. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Hindi lang po bilang district engineer. Yan ang throwback video ng talumpati ni Nooy DPWH Bulacan First District Engineer Henry Alcantara sa inaugurasyon ng pagsasaayos ng Bambang Bridge sa Bocaue, Bulacan at ng bagong Pagoda View Deck. Dito, ikinuwento ni Engineer Alcantara ang pangungulit sa kanya ni Senator Joel Villanueva para sa kakailanganing budget upang maayos ang tulay at maitayo ang view deck sa tabi nito. Ayan diba mga kababayan? Yan po kasi talaga yung dapat sinasagot ni Senator Joel Villanueva. Di po ba ang trabaho ng senator gumawa ng batas? Bakit po kayo nangungulit kay District Engineer Alcantara para po dun sa kakailanganing pondo doon po sa ginagawang tulay? Ang pagkakalam ko mga kababayan, kapag ikaw ay isang senator, ang trabaho mo gumawa ng batas, hindi mangialam sa kung magkano yung kakailanganin na pondo doon sa tulay na ginagawa. Ano po ngayon, ituloy pa natin. Pag po kinakausap Sabi dito mga kababayan ni Alcantara, basahin po natin. Kapag po kinakausap ako ni Sen, sabi niya sa akin, DE, ano kaya, magkano pa ang kulang natin diyan? Kasi talaga pong kinukulit siya. Anyway, eto na po tayo ngayon. Isang matatag na proyekto na inilaan ng ating butihing senador at ng kanyang pamilya. So yun yung sinasabing nangungulit po kay Senator Joel Villanueva mga kababayan yung kanyang kapatid na mayor. Diba yung kanyang kapatid na mayor, yung nangungulit sa kanya. So ngayon mga kababayan, yung daw pong tulay ay inilaan daw po ng butihing senador, si Joel Villanueva, at ng kanyang pamilya daw po. Pero hindi nila ikinikredit na galing sa pera ng mamamayang Pilipino. Yan ba ay sarili niyong pera yung ginamit doon sa tulay? Di ba dapat ang sinasabi nyo dito, yan ay yung tulay ay inilaan galing sa pera ng mamamayang Pilipino na pinangunahan ni senador na ganito at ng kanyang pamilyang si ganito. Dapat ganun sana. So yan yung isang patunay mga kababayan na dapat
sinasagot ni Senator Joel Villanueva dito po sa isyong ito. Anyway, tuloy pa natin. Nasangkot? Bakit si Joel lang yung tinuturo? Bibigyan ko kayong lahat ng picture nilang lahat. Bibigyan ko kayong lahat ng video nilang lahat. Ang tanging nag-uugnay lang anya sa kanila ni Alcantara ay magkababayan sila, parehong mula sa Bukawi, Bulacan. Pero sa nakalipas na 3 taon na niyang pagpuna sa mga pagbaha sa Bulacan, aminado si Villanueva na hindi niya personal na nakompronta si Alcantara. Na-confront nyo ba si Alcantara Hindi sa pa. last 3 years na pagbabaha na pinupuntahan nyo? Nandito siya. I mean, nung... Nandito siya nung hearings. Nandito rin kayong lahat. Hindi, ang tinatanong kung nakumpronta ba niya si Alcantara. Nakumpronta niyo po ba si Alcantara sa loob ng 3 taon? Na nag-iingay kayo about po sa flood control? Hindi niya mga kababayan nakumpronta si Alcantara. Kasi paano nga naman niya kukumprontahin itong si Alcantara kung di umano mga kababayan, may ugnayan sila ni Alcantara kasi kinukulit niya sa budget noong isang tulay. Diba sa tingin niyo mga kababayan, pati yung pagpapakilala ni Senator Joel Villanueva kung paano sila maging close ni Alcantara, doon pa nga lang sa point na yun mga kababayan, hindi lang masasabi na ang ugnayan po nila ay magkababayan sila. Maliwanag na may malalim na ugnayan etong si Alcantara at saka po etong si Senator Joel Villanueva di umano. So ngayon ituloy pa natin. Duda ni Villanueva ang mga nasa likod ng mga manumalyang flood control project sa Bulacan ang silang nagpapakalat ng mga video at larawan nila ni Alcantara at pilit siyang iniuugnay sa anomalya. Ito yung mga Ako, hindi naman ako contractor. Hindi naman ako contractor. Hindi rin naman ako mga kababayang politiko. Vlogger lamang po tayo na nagre-react about po dito sa mga isyong nangyayari sa ating bansa. Ngayon, hindi na natin kasalanan kung isa si Senator Joel Villanueva sa mainit pag-usapan ngayon. Lalo na at may mga katanungan ng mamamayang Pilipino na dapat po talagang sinasagot niya. Biruin nyo, 3 taong siyang nag-iingay about po doon sa issue ng flood control. Pero hindi niya nagawang questionin etong si Alcantara na siya palang punot dulo ng lahat ng problema ng pagbaha dyan po sa lalawigan ng Bulacan. Diba? So ituloy pa natin. spread ng fake news. Nag-usap na ho kami ng mga lawyers namin. Itong spreading of lies. It's too much. It's too much. And if not ridiculous and preposterous. So we will also file cases against them. Dismayado niya Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, pagka may mga vlogger tong kinasuhan, sisikat yung vlogger, lalo siyang babatikusin ng tao. Kasi unang-una mga kababayan, public servant ka. Natural na darating sa punto na makikriticize ka ng mamamayang Pilipino at ng mga pribadong tao. Lalo na at kayo ay mga public servant, mga halal ng bayan. Dapat kung ayaw ninyong makriticize, dapat di na lang po kayo tumakbo sa kahit na ano pa mang posisyon. Dapat ganun. Diba? So ngayon, kung kayo ay pikunin, kung kayo po ay balat sibuyas, dapat din na lang kayo tumakbo sa kahit na anong posisyon kung ayaw nyo po pala na nakikriticize po kayo ng sambayan ng Pilipino. Buti pa nga si Congressman Jokno. Ano yung sabi sa kanya mga kababayan? Sagutin na lamang yung mga aligasyon na ibinabato po sa kanya. siya sa mga opisyal ng DPWH sa Bulacan na kanyang mga kababayan kabilang na si Alcantara. Pero pinuri naman niya na kahit Sabi ni Ma'am Marisa Sunakawa Mix TV, taga Bulacan ako. Isinusukat, ikinahihiya kita, monyo kang yan oh. Di ko na babanggitin at medyo ano na. Diba? Piruin mo mga kababayan mo nagko-comment sa atin tapos ganun ang sinasabi sa'yo. Kasi nga mga kababayan sa totoo lang, hindi niya nagawang kumprontahin si Alcantara. 3 taon siyang nag-ingay sa flood control. Si Alcantara yung punot dulo ng lahat. Kasi pumipirma ng flood control project na ghost project. Diba? So ibig sabihin, talagang kung tutusin, wala naman talagang pagbaha dyan sa Bulacan. Sa laki ng pondo na inilalaan dyan kada taon para pagandahin ang lalawigan ng Bulacan. Kaso nga lang ang problema, nakukurap ng mga katulad nitong si Alcantara at nung kanyang mga kasabwat na nasa likod po niya. Pero inyo, pinuri pa daw itong si Alcantara.
kahit papano ay naging honest si Alcantara sa mga pagdinig. Pero pinuri naman niya na kahit papano ay naging honest si Alcantara sa mga pagdinig, maging sa puntong pag-amin na nagkakasino siya, na kapag napatunayan sa korte, maaring humantong sa pagkakatanggal sa trabaho at hindi na makakahawak pa ng anumang posisyon sa gobyerno. Para sa Agenda, Dexter Ganibe, Abante! Ay, tuloy na natin yan dito mga kababayan sa interview po ni Congressman Jokno, na kung saan, ayon po sa kanya, kasi naitanong dito ng mga nag-i-interview sa kanya ng mga media, na ano po yung masasabi nila dito po sa sinasabi ni Senator Joel Villanueva na magsasampa ito ng kaso or ng kasong libel o cyber libel doon daw po sa mga nagpapakalat ng issue laban daw po sa kanya. So ngayon, ito po yung sinasabi ni Secretary, ni Congressman Jokno, na kung saan government official hindi basta-basta dapat magsampa ng kasong libel o cyber libel. Kasi nga, public servant ka at government official ka. Ngayon, kung papansinin mo yung mga vlogger na tumutulig sa sayo at sasampahan mo ng kaso, kung ano-anong kaso, tatawanan po kayo ng mamamayang Pilipino. At isa pa, yung vlogger na anuhin ninyo, sisikat lang yon at kayo, pabatikusin lang ng taong bayan. Diba? Ganun lamang kasimple. Sa totoo lang mga kababayan, yung possible na mangyari kay Senator Joel Villanueva. Kasi nga unang-una, ito pong sinasabi namin dito, ito yung boses ng mamamayang Pilipino. Ito yung gustong sabihin ng taong bayan na hindi nila masabi sa inyo. Kami na ang nagre-representa. Diba? Ang tanong namin, saan napunta yung mga pondo na galing sa insertion na nakalaan dyan po sa inyong hometown? Kung may mga ghost project pala. Diba kung tutusin, hindi na pala dapat binabaha ngayon ng Bulacan. Anyway, tuloy pa natin. Meron lang ako, narinig ko kasi yung parte na sinabi nyo kanina na parang maski media dapat magtuloy-tuloy ng pagko-cover or pagko-follow up nitong mga allegation na ito. Of course, we'll be doing that. Pero, in line with that, Congressman Shell, yung si Senator Joel Villanueva kanina ay na-ambush interview sa Senate. Ay, shoutout kay DJ Byron Music and Topics. Guys, pakisubscribe natin si DJ Byron Music and Topics TV. Ayan, isa rin po yan sa kasamahan po natin na pro-government vlogger na nagtatanggol sa ating gobyerno at sa ating presidente. Anyway, tuloy pa natin. At siyempre sa interes ng mamamayang Pilipino. Meron siyang mga binitiwang salita like, sabi niya, tinitilan niya na magsagawa ng legal action over those who allegedly spread lies and misinformation against his ties with contractors like supposedly kay Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Ang point ko kasi tuloy-tuloy na pinag-uusapan to nanonood ng mga hearing ang mga tao, kino-cover ng media. Hindi ba parang may chilling epekto ng pagka merong mga ganyang pagbabanta na magagawa ng legal action? Pero nakikita na napapanood naman natin yung mga allegation o kaya mga pronouncements sa mga hearings. Totoo mga kababayan. Diba? Tama yung sinasabi dito nung isang taga-media na kung tutuusin naman talaga, napapanood nga naman kasi talaga nating lahat ng mamamayang Pilipino yung mga allegation. Katulad dito kay Alcantara, yung mga ghost project, totoo pala, inamin niya din. Diba? Yung pagsusugal, yung pagpasok sa kasino ni Alcantara, totoo pala, inamin niya din. And then yung ugnayan nilang dalawa, hindi naman siguro magsisinungaling. Yung mga litrato, yung mga larawan, at mismong yung salita ni Alcantara na sinabi niyang kinukulit siya doon sa pondo ng tulay. Doon pa nga lang mga kababayan, makikita nyo na matibay na. Matibay na yung hinala ng mamamayang Pilipino laban po kay Senator Joel. Anyway, tuloy pa natin. Yes, actually, kung ang pinag-uusapan niya ay cyber libel, kung makikita natin yung deliberations na pati yung naging decision ng Supreme Court tungkol dyan, sabi ng Korte Suprema, kung may makita ka halimbawa sa online na i-share mo lang na wala ka naman comment, meron kang may mga ganyan na allegation, wala ka naman liability dyan. And true enough, dapat hindi ka nga dapat maging liable. Yun, yung matagal na rin natin nararanasan yan na may mga nasa pwesto that
kumbaga ay nagiging chilling effect yung mga binibitawan nilang salita. And it's clear as far as the law is concerned na dapat naman ay makapal ang balat ng mga nasa pamahalaan. Tama! Lalong-lalo na kung tungkol sa kanilang trabaho o kanilang posisyon ang mga lumalabas na balita. Well, kung ako ang nasa posisyon niya, ang sasagutin ko ang bawat issue kasi yun naman dapat ang tungkulin ng isang government official. Ayan. 'Di ba? Tama yung sinasabi dito ni Congressman Chal Jokno na kung saan dapat kung ikaw ay public official, kung ikaw ay government official, dapat medyo makapal yung balat mo. Ibig sabihin, dapat hindi ka balat sibuyas. Tapos ang pinakamatindi pa nito, saglip na magkaso ka Senator Joel Villanueva or mag-akusa ka sa iba na sila yung nasa likod ng pagpapakalat ng mga larawan laban sa'yo, larawan ninyo ni Alcantara, laban sa'yo. Di ba mas mabuti na sagutin nyo na lamang po yung katanungan ng sambayan ng Pilipino? Yun ang pinakamainam na paraan para patayin po yung issue laban po sa inyo. Ang sagutin ninyo yung tanong ng mamamayang Pilipino kung saan po napunta yung 2.9 billion pesos na nakalaan para po sa mga flood control project dyan po sa inyong hometown. Galing po sa insertion ni Senate President Chis Escudero. Kasi yung inyo pong lalawigan, yung inyong hometown, ay nakakuha ng 12 billion pesos. So ngayon, yung 2.9 billion pesos na nakalaan para sa flood control, saan po napunta yon? Bakit binabaha pa rin ang Bulacan? Ano na po ang nangyari dun sa mga proyekto or pinaggamitan ng pera na nakuha po ng inyong hometown galing po sa insertion ni Senate President Chis Escudero? Diba? So doon pa lang mga kababayan, kung titingnan nyo, yan dapat yung mga sinasagot niya eh. Hindi yung kung ano-ano, ako sa dito, ako sa dyan, magbabanta ng kaso. Eh diba, mas mabuti na sagutin na lang niya. At maganda siguro reminder sa lahat, pati yung mga nakaupo sa pwesto, na hindi basta-basta pwede mag-file ng mga kaso ng libel o iba't ibang mga paninikit sa freedom of speech dahil preferred freedom ang ating kalayaan magsalita. The Supreme Court ang nagsabi niyan. At para ikaw ay maging responsible sa libel, kailangan ma-approve at mahirap i-prove ito. Dapat ma-approve ng government official na may actual malice. Na talagang may pagkamalisyoso yung sinasabi mo. So, if you're not doing that and you're simply commenting, libre tayo mag-comment at wala tayong dapat pangambahan na nagko-komento tayo sa nakita natin tungkol sa isang opisyal at tungkol sa ginagawa ng isang opisyal sa kanyang public function. Ayan. Ano ba mga kababayan ang pinag-uusapan natin dito? Diba? Ano po ba ang pinag-uusapan ng mga vlogger dito po sa issue ni Senator Joel? Siyempre, yung about sa kanyang trabaho bilang isang senator. Ano ba yung sinasabi natin? Maliwanag na ang trabaho ng isang senator ay gumawa ng batas. Hindi tanungin yung isang district engineer kung magkano pa ang kulang na pondo dahil sa kinukulit siya ng kapatid niyang mayor. Yun ang dapat ginagawa mga kababayan ng isang katulad ni Senator Joel Villanueva. Sagutin na lamang po niya ang tanong ng mamamayang Pilipino and then mga kababayan, patunayan niya na inosente po siya. Ganun lamang naman po kasimple. Hindi yung nahaharap na nga siya sa matinding kontrobersiya pero ang nangyayari ngayon mga kababayan, saglip na patayin niya yung apoy, pinapalaki niya pa. Diba? So anyway, mga kababayan, kayo po, ano po ang komento ninyo hingil po sa topic na ito na kung saan mga kababayan ay eto daw pong si Senator Joel Villanueva ay magsasampa ng kaso doon daw po sa mga nagpapakalat ng fake news laban daw po sa kanya. At ano rin po ang masasabi ninyo hingil po dito sa sinabi ni Congressman Chal Jokno na kung saan, ayon po sa kanya, dapat pag ikaw ay isang government official, dapat makapal yung balat mo, hindi yung bayaga, yung balat mo, at dapat ay yung hindi ka iyakin. Kasi pag iyakin ka mga kababayan, lalo ka lang tatawanan ng sambayan ng Pilipino.